Hello, good morning sa lahat. Ang pag-usapan natin ngayon, yung Senate hearing ngayon, ano, yung Senate hearing, Blue Ribbon Committee na ni Bindalo. So ngayon, ang tanong natin ngayon, sino ba talaga ang tama? Sino ba ang mali sa Senado? Sa side ni Senate President Alan Cayetano ay base sa Constitution. Tatlo daw yung kanyang pinaghahawakan. Now, dito naman sa Gatchalian wing talaga ay base sa mga opinion, base sa opinion ng mga Integrated Bar of the Philippines at ng mga ng dating naging Senate President at ibang mga kilalang mga abogado. Bendalo. Okay. Baka may inaasahan silang malita dito kaya nagbibigay sila ng opinion. Pero anyway, ang trabaho kasi ng mga abogado to interpret the law. To interpret the law. May kalayaan, may karapatan sila mag-interpret ng batas. Ngayon, interpretation lang yon. Ibig sabihin, sa kanilang paniniwala yon, sa kanilang pagkaalam do sa batas na yon. Kaya nga may batas, kaya may abogado para pagtalunan yung batas na yon. Ginawang batas, may mga batas kasi na nakahang yung specific decision, kaya pinagtatalunan ng abogado. 'Di ba? Ganun ang sitwasyon natin, mga kaibigan. Hindi naman tayo abogado, kaya nga nag-interpret lang tayo. So ang final say dito ang Supreme Court. Sino ba ang tama? Kaya marami ang justices kasi yung isang opinion magkakaiba. So lahat ang opinion nila tama sa kanilang paniniwala. Now, so mayroong magdi-decide doon, yung Chief Justice, kung sakaling magtatabla. Kaya nga, 12 yata yung, 12 ba yung justices o 12 plus 3 para 13 to break the number. So, Supreme Court ang magsasabi sino ang tama sa kanila. Now, kung mayroong interpretasyon, kaya medyo nawala tayo sa direction. Okay, hintayin na lang natin kasi ang Supreme Court a-action kung mayroong petition o mayroong sulat para sa kanila, para desisyonan nila. Wala pa naman. Sino ba ang lalapit? Yung Cayetano o Gatchalian ang lalapit sa Supreme Court? So, sa aking opinion, si Cayetano, Senador Cayetano, lalapit yan pag nakialam na ang Malacanang at pag ginamit na ang Bendalo at pag ginamit na ang kanilang abusong kapangyarihan, lalapit na sa Supreme Court. Pero ang tanong, yung Supreme Court ba hindi na babayaran? Bahala na kayo doon sumagot. Okay. Ang Gatchalian wing naman, sa aking paniniwala, dahil para sa katotohanan ako, Bendalo talaga. At ginamit ang kapangyarihan bilang isang pangulo. So, this is first time in the Philippine history in the Senate. Anyway, magiging basihan na naman nila in the future yung bangayan ng dalawang grupo sa Senado. Pero para sa akin, dahil nga trillion pesos ang umiikot dito, lahat naman almost siguro ang politician, siguro lang ay nababayaran.
Walang mga prinsipyo. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, yung grupo ni Senador Cayetano na natitira ay hindi talaga nagpabayad. Kasi kung nagpabayad sila, tapos ng laban. Tapos ng laban. Tingnan mo si Kwan, si Idol, Chis Escudero. Hanggang nga ako dito may prinsipyo. Pero dahil nga sa trillion of pesos na usapin, nagbago. Ang dami niyang palusot. Gunggong ka, Senador Chis Escudero, wag mo na kaming bulahin. Wag ka na magsalita para hindi lalong madagdagan yung galit namin sa iyo. Manahimik ka na lang. Kahit anong sabihin mo, hindi ka paniwalaan. Kaya manahimik ka na lang. Mas maganda pa. Nang pabalita kay Senador Villanueva ay fake news pala yun. Na para lang mapaniwala na bumaliktad na si Villanueva. Ganon katindi. Alam nyo, yung nagbabawal ng fake news, yung pa yung gumagawa ng fake news, yung administration, si Claire Castro ang may kagagawa nito. Reyna ng fake news si Attorney Claire Castro, tandaan nyo yan. Reyna of the fake news. Tagapagsalita ni Pangulong Marcos o tagapagsalita ng Marcos, hindi siya tagapagsalita ng taong bayan. Kasi pag tagapagsalita ka ng taong bayan, you are neutral. Neutral. Mas maganda nga, Claire Castro, matagal ko na sinasabi sa iyo na ang depensa ninyo para kay Marcos, ang depensa niyo mga kaibigan, ito masasabi ko, ipakita nyo ang mga nagawa ng Marcos. Wala nga kayo maipakita Yung unang-una per 6 months na sinasabi ng Malacanang na magtatayo ng 6 million houses. 6 million houses. Kaya every week yung taga-custom, every week nagde-deliver sa inyo. Hindi pa malitang usong nabanggit sa amin Attach case. O kaya bag. May bit-bit siya. Ang term kasi ginamit niya, may bit-bit ako papuntang Malacanang every week. Para daw sa pagpapatayo ng 6 million houses at saka para kay Sandro para imumold siya bilang isang Senate or Vice President. Di ba katarantaduhan yun? Pero noon, million, billion lang, maliit para kay Marcos yung mga billion. Kaya dapat trillion ang nanakawin nila. Grabe talaga itong Marcos. Sinumpa ang Marcos na family name. Sorry for the others family name. Yung pamangkin ko nga, Marcos rin ang apelyido niya Yung pamangkin ko, Marcos ang apelyido, pero hindi niya isinabay sa Marcos ang apelyido niya. Sa metra niya isinama ang kanyang apelyido. Pero Marcos yun na hindi Ilocano. Marcos yun na isang Tiduray na taga-Upi, Maguindanao. May Marcos rin pala na Tiduray. Alam niyo, Tiduray isang nitibo sa amin sa Upi, Maguindanao. Sila ang majority doon sa aming bayan sa Upi, Maguindanao. Ang Tiduray, majority sila. Kaya ang nagiging mayor ngayon ay puro Tiduray. Hindi dati ang namumuno doon mga Muslim. Pero ngayon Tiduray na ang nagiging mayor doon kasi majority ang tao doon ay Tiduray. Okay, patuloy tayo mga kaibigan. Itong ginawa ni Gatchalian o ni Bindalo ay magdadala ito ng gulo sa Senado. Titingnan natin, observe tayo, ano ba talaga? Pero sabi nga ng iba, nilangaw. Nilangaw ang Blue Ribbon Committee ni Bindalo. Okay. Bago ko tatapusin mga kaibigan, na pakinggan ko ang aking idol na sana bago naman ikaw mamatay idol, hindi katulad ni Lacson. Papatay na siya, sinira niya pa pangalan, it because of trillion of pesos or malita. Okay. Nagsalita si Senador Colonel Honasan
na sana ituloy ang Blue Ribbon Committee para lumabas ang katotohanan. Ang tanong ko ngayon, si Senador Gringo Honasan, may idol, our course director, nung ako ay nag-undergo ng special forces, hindi pala course director, commandant ng SOS, Special Operation School, na nagsalita sa ituloy ang Blue Ribbon Committee, ituloy ang flood control investigation. Ang tanong ngayon dito, saan siya nakapanig? Yun yung tanong. Kaya tano ba? Okay, bend the law. So, doon natin titingnan kung saan si dating renegade Colonel Honasan. Colonel Honasan, sir, magpakatotoo ka. Pag hindi ka magpapakatotoo, mura ang abutin mo sa akin. Sorry. Kasi we are talking of the country. We are not talking as being a former military. We are talking as being a Filipino to protect the Filipino people and the state. Maraming salamat. I love you all.